Hello, kumusta na po kayong lahat dyan, mga kawaki, mga kalinda, mga ka-edit, mga ka-Prince Mix Vlog. Ayan, kumusta po? Ayan. Nakikita niyo po ngayon dito sa ating harapan, ito yung mga daing, tuyo, iba't ibang klaseng mga pinatuyo na isda na ipapadala po natin doon kay Ma'am Erlinda, doon sa La Union, doon sa kanilang province, para po ito sa kanyang mga kamag-anak. Ayan. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Ang ilan sa mga ito galing pa po sa Negros. Dala po ito ni Prince Mix Vlog. Siguro napanood nyo naman dyan yung mga video ni Prince Mix Vlog na nagbakasyon po siya dyan sa province of Negros. Ayan, shout out po sa mga taga-Hinigaran, sa mga taga-Himaya, ayan, sa Narawi, sa Patikwi, sa Bayog Maasin. Shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan. Yung nabanggit kong lugar, doon po yun sa bayan ng Hinigaran, Negros Occidental. Ano-ano nga po ba itong mga ipapadala natin doon sa kanila? Ito, mayroon na po tayong G&T Box Express. Ayan. Dito lang natin nilalagay, mga ka-working. So, ito po yun. Mayroon po tayo dito yung mga tinatawag namin na salinyasi. Ito yung mga tuyo na masarap, siyempre, ipipreto. Ayan. 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 Medyo marami-rami po ito. Isang plastic po ito. Ayan. So, ilagay na ito natin dito. Kailangan ibalot natin maayos, kasi siyempre para hindi mangamoy doon sa kargo ba. Ipapakargo po ito . Shout out kay Ma'am G from Middle East, kay Ma'am Josie Merck, ayan, kay Ma'am Ayin, kay LB Barin, ayan, shout out po. Kay Michelle Ondes, shout out din. Ayan, lalagay na po natin dito sa kanto. Kailangan may file po natin ito ng maayos para magkasya. Ito naman, ano nga ba ito? Tingnan nga natin . Ayan. Ayan, shout out kay Papa Lulo. Kay Apin TV, Mix Vlog. Ayan. Siyempre ikaw na nanonood yan, shout out din po sa iyo. Ano ba ito? Ito. Tingnan natin. Yan. Marami-rami rin po kasi ito. Ayan. Ito naman po yun. Ito ay daing na alumahan. Yung, yung maliliit na alumahan na dinaing. Yan. So, mayroon po itong 3 balot dito. Yan. Kakalating kilo po ang isang isang balot. Kalahati ba o 1/4. Mabigat Yan, mga ka-linda, mga kawaki. Lagay natin sa plastic. Kailangan doble po yung plastic kasi para hindi nga mangamoy. Alam nyo naman yung tuyo, di ba? Ang tuyo ay, kung tawagin ay himhuton, humot-humot, baho-baho. Grabe na yan. Shout out kay Michelle. Bawal yata to kay Michelle kasi high blood na siya. Okay lang naman pagka kumakain tayo ng ulam na tuyo, lalo na kapag ihalo natin sa gulay. Kagaya nitong daing na mga maliliit na alumahan, pwede po natin ihalo ito sa mga gulay. Kahit anong gulay naman pwede dito .
Kaya yan, pag samasamahin na po natin, mas maganda siguro ibalot sa papel. Diaryo. Pag samasamahin na po natin, kailangan ma-compress para magkasya sa ating karton. Lagyan po natin dito. Ayan. Ito naman, ano ba ito? Pakita ko lang din sa inyo, ano, mga ka-linda, mga kawaki. Ay, double-double talaga. Ayan. Ito naman po yung galunggong. Ayan. Pinato yung galunggong, mga kawaki. Ano. Medyo maliliit lang siya. Bango. Grabe, napakabango mga ka-linda, mga kawaki. Balutin din natin po ito sa plastic labo. Ayan. Plastic labo. Ayan. Bahala na sila doon pagdating doon eh. Bahala na sila doon kung paano yung distribution nila. Kailangan, siyempre, siguraduhin natin na hindi siya magsingaw. Kasi mula dito sa Metro Manila, papuntang La Union, medyo may kalayuan din po yun, mga ka-linda, mga kawagi. Oo. Kayo po ba'y kumakain din ng mga ganitong klaseng mga pinatuyo? Ayan. Balot ko lang sa plastic. Lagyan natin dito. Tapos, ito pa. Mayroon tayong tinatawag dito na daing din po ito. Ang tawag dito sa daing na to ay sap-sap na malalaki. Ayan o. Sap-sap po ito na malalaki, mga kawaki. Oh. May parang kaliskisa na sapsap. Pero ang sarap nito kasi ito'y pinrito ko parang sasaron. Kailangan lang maraming mantika, ano. Pwede rin siyang ihalo doon sa may gulay. Ayan. Yung gulay na langka, gagataan mo, puso ng saging, pwede siyang ihalo. Papadala na rin po natin ito lahat doon sa kanila. Mag-iwan lang ako ng 3 piraso. Kayo nga, ano bang tawag dito doon sa inyo? Diyan sa inyo, mga kawaki? Yung ganitong daing. Anong isda yan? Hindi naman tilapia po yan. Basta masarap po yan. Kawaki. Medyo marami-rami rin to. Siguro mga nasa kalahating kilo po ito. Kasi yung box natin, no? Yung tawag yan sa box na yan. Basta box, ano? Kailangan lang mapagkasya natin dyan yung 4 na kilo. Maximum na yata siya ng 5 kilo. Kasi pag nagpadala po tayo, may mga sukat-sukat po yun sa mga karton, ano. At yung karton na sukat na yan, mayroon din siyang
minimum kung ilang kilo ang pwede mong ilagay. Kailangan natin dito yung malaki na plastic, water, para may doble natin ng maayos. Yan. Siguro yan, mga ganyan. Masarap kasi sa mga daing, sa mga tuyo, kapag hindi siya masyadong maalat, mga kawaki. Eh, yung gumagawa niyan, siyempre yung mga eksperto talaga sa larangan ng pagdadaing, pagtutuyo. Yan, kailangan eksperto ka. Pagdating yan kasi doon sa may carrier, no? Doon sa opisina, do-double check pa nila yan, mga kawaki. So, lagay na natin dito sa karton. Tapos, mayroon pa tayong ipapadala sa kanila na kung tawagin naman namin doon sa Negros. Ito ay galing ng Negros dito. Tawag po dito ay palid-palid o kaya sap-sap or palid-palid. Ayan naman siya, oh, mga kawaki, oh. Ayan. Pagka sinasangag po ito, sinasangag, piniprito to, pwede rin walang mantika, pwede rin may mantika. Ayan. Sinasangag lang siya para kung gusto mo, mga kawaki. Sangag mo siya, prito mo siya, ihalo mo siya sa gulay, pwede rin. Ang tawag dito ay sap-sap o kaya palid-palid. Medyo marami to. Nasa 1 kilo at kalahati po ito, no? So, siyempre magbibigay rin tayo doon sa kanila, no? Paiwan din tayo nung para dito sa atin, para doon sa bundok, meron din tayong mga gamit. Sap-sap or palit-palit, tawag dyan. Mga kawaki at saka mga kalinda. Para po ito doon sa mga kamag-anak ni Ma'am Erlinda. Siguro pagdating doon, baka paghati-hatian din nila ito doon. Pero ito ay napakasarap na ako, yung paborito ko ito. Yan. Ito. Mga kawaki, mga kalinda. Hinati ko lang. Kalahati sa kanila, kalahati rin sa amin. Ito kasi hindi ito bata-bata nasisira. Kahit hanggang December pa, hindi pa tumano. Kawaki. Yan. I-double plastic pa rin natin ito. Wala siyang singaw ba? Kumbaga, wala siyang amoy. Wala niya ito kung papel. Ito na lang. Ito na ito, lagay dito. Nagkasiksikan na po ito. Mayroon pa tayong ibibigay din na ang tawagin naman dito sa amin, ano? Tawag dito sa amin ay hipon. No, hipon. Kasi maliliit siya eh. Ito yung pinatuyo na mga maliliit na hipon. Yan, oh.
Hipon po yun. Ayan. Tawag sa amin ito hipon-hipon. Ito yung ginagawa rin po itong bagoong alamang. Mga kawaki, ginagawa rin po siyang bagoong alamang. Ito rin yun ang ginagawang bagoong alamang. Ang pinakaiba lang nito, ito ay pinatuyo. No? Ito ay napakagandang, sabi nga ni Ma'am Erlinda, pang itorta mo ba? Kahit natuyo na siya, pwede mo siyang itorta sa itlog. Lagyan mo siya ng sibuyas, saka mga bawang dyan, at kung ano-ano pang pwede nyong halo. Lagyan nyo siya ng dahon ng malunggay, itorta sa itlog, ihalo ito. Masarap din kasi na-try ko na. Tinuruan po ako ni Ma'am Erlinda Official Vlog. Doon ko lang nalaman na pwede pala itong itorta sa itlog, no? Kasi kadalasan, di ba, ang ginagawa natin kapag sariwa ito, talagang tinutorta po natin talaga sa itlog, hinahalo sa itlog tapos ipiprito, di ba? Pero kahit pala siya tuyo na, pwede rin. At pwede rin po itong ihalo sa kahit anong klaseng gulay. Diyan yata sa may bandang north, sa bandang mga Ilocanuhan dyan, yung dinengdeng. Ayan. Parang gano'n yata. Masarap ito ihalo. Ayan. Depende siguro, basta kung anong sa tingin nyo masarap na luto, yun ang gawin nyo dyan. Basta kami, inahalo namin to sa, pag nagata kami ng langka, puso ng saging, yung mga sari-saring gulay, yung may okra, may saluyot, kumbaga mayroon siyang tugabang. Ate Nora, shoutout po sa iyo, Ate Nora. Kumusta ka na dyan, Ate Nors? So ito, marami-rami naman ito. Magpaiwan lang ako dito ng konti, papadala ko kanila yung karamihan. Kasi itong ganito, medyo bihira po ito, no? Pero dito sa amin, madalas po tayo na magkaroon yan. Ayan, marami na to. Naman na to, mga nasa kalahating kilo. Marami to pag hinalo mo sa gulay. Marami-rami po ito. Kung mga dalawang pamilya lang sila, matagal nila ito basta maubos. Kasi hindi naman ito basta-basta nasisira, mga kawaki. Yung tuyo yan. Ayun, pagka halimbawa, parang nagmo-moisture siya, tatagal na pag-imbak mo, bibilad mo lang ulit. Pero siyempre pagka nagbilag ka, takipan mo ng tawagin sa amin ay screen, yung net ba, net, para hindi dapuan ng mga kakaibang insekto. Ayan. So ayan, lagay po natin dito section nito. Tapos marami kasing maraming ba ito? Ayan. Marami po ditong pinatuyo na kamyas. Si Prince, alam mo naman yan si Prince, kahit masipag yan magpatuyo ng mga kung ano-ano. Itong isa dito sa napatuyo niya ay kamyas. Yung isang sakong kamyas, halimbawa yung kamyas sariwa pa po, ito po yung kamyas, makita ko muna. Ito na yung kamyas pag napatuyo. Yan. Di ba mabigat yung kamyas mga kawaki, Pagka pinatuyo mo, ang isang piraso manipis pa sa dilis. Ayan, ang nipis-nipis, saka ang gaan-gaan. Sa isang sako na pinatuyo niyang kamyas, ang na-provide lang mga 1 kilo. Nung matuyo na, mga nasa 1 kilo na lang siya, mga kawaki. So ang isang sakong kamyas kapag kasariwa lang, hindi lang 30 kilos yun. Oo.
Kaya pala kapag ka bumili ka ng pinatuyong kamya sa palengke, kaya pala napakamahal. Kasi kapag ka natuyo siya, kukunti na lang. At ito po, matagal po ito ng kahit na ilang buwan. Kahit na wala siyang halo na preservative. Ayan. So, ang gawin ko dito, hatiin. Kalahati, bigay natin doon sa kanila. Yung kalahati, iwan ko to kasi baka matuloy yung bakasyon ni Ma'am Edita next vlog. Parang gusto niya rin ito eh. So, ito ay hatiin natin sa kanila. Ayan. Kumbaga, tagkakalahating kilos lang. Para mapadalhan din natin. Ang kinaganda kasi sa pinatuyong kamya, kahit ilang buwan pa siyang nai-imbak mo, hindi po siya nasisira. At saka iba yung kamyas kapag ka pinatuyo tapos ihalo mo. Sa halimbawa magsinigang ka o pampaasim mo kung saan. Yung ganito karami, sapat na. Yan o. Ganito kakukunti, sapat na po siya para umasim. At mayroon siyang kakaibang lasa at kakaibang asim na maranasan mo. Kaya sa isang salita ay talagang ikaw ay masasarapan. Okay. Tapos ito ay kamyas, no? Lagay ko rin ito, dudublehin ko rin yung plastic. Kasi para walang hangin ba, walang moisture. Mga kawaki. Pwede natin dito sa ating manigawa ng karton. Ito, yung ginisang ginamos. Mga kawaki. Sinilyado ko na, no? Ginisang ginisang ginamos po ito. Ayan, matitikman po nyo dyan. Tinikman po nila doon. Yung ginamos, kumbaga bagoong ba? Yung bagoong, di ba? Parang may bagoong alamang. Pero ito naman, iba ito kasi ito yung binayo. Binayo siya para pumino. Pagkatapos ng bayuhin, pumino siya. Saka siya ngayon ano to? Pero siyempre una binibilad mo na yan, mga kawakin. Binibilad, kagaya nito, binibilad siya na tuyong-tuyo rin siya, no? Yung parang katamtaman, yung pagkatuyo yan, hindi naman actually masyadong tuyo, ano? Parang katamtaman na, binibayo na yan. Tapos siyempre nilalagyan ng asin. Ang tawag sa amin yan, yung ginamos, na kahit ihagis mo yan sa pader, dumidikit yan. Ganun kalupit yan, mga kawaki. So, ang mayroon pa dito tayong nilalagay, o ano pang idadagdag dito, yung mismong ginamos pa yata na hindi naluto, no? A few inches later. So, mga kawaki, ito naman ay ginamos. Ayan o, ginamos. Ito yung kanina, yung ginisang ginamos na pinakita ko kanina. Ito naman yung sariwa pa siya. Ayan. Para matikman din nila doon. Ito, maganda din ang panghalo sa gulay. Igigisa nila. O kung ano pa man. Yung gagawin nila dyan. Pero kami kasi ginigisa namin yan. Nahalo namin sa mga karne. Ayan. Idagan mo. Ito yan ang kulay niya, oh. Ayan na siya, oh, yan. Ang bango, mga friend. Mga kawaki. Parang- ang bango niyan. parang Puro kasi na ano yan, puro na hipon na giniling. Parang espasol. Oo. Oh, yan. Sige. Sige, dagdagan mo pa kay marami yan sila magati-ate. Pag ganyan kadami, kapag niluto mo yan, isang garapon na din yan. Pag yan ay naluto, may expand yan. Isang ganito na yan.
kung halimbawa gano'ng karami. Kasi ito, pag niluto mo lahat yan, nahaluan mo ng karne, depende sa gusto mo manok, o kaya beef. Yan. Kasi nung hindi ko pa kasi na-upload yung akin. Sige pa, ito pa ng konti. Pag ganito yun kadami nung niloto ko. Ganyan lang kadami yung niloto ko, yung dito sa taas. Pero nung naluto na siya, 2 garapon na. Oo, 2 ganitong kinalabasan. Nag-expand din siya. Kasi ito, siksik na siksik pa ito eh. Mga ka-wakit, mga ka-friends. Padala natin sila doon para matikman nila yung bagoong ng Negros. Ayan. Ginamos. Maraming klase kasing ginamos. Mayroong ginamos na isda, bagong isda, mayroon namang bagoong alamang. Pero sa amin, doon sa Negros, ito talagang pinakaginamos namin. Ito talagang pinaka the best. Ang bagong isda, ang tawag yan doon sa amin ay tinabal. Yun, sa mga Hilonggo dyan, kay Ma'am Blagipay. Shout out po, Ma'am Blagipay. Alam na alam yan ni Ma'am Blagipay kasi siya magkalapit lang kami ng bayan doon sa province of Negros. At siyempre kay Ma'am Miles Chirir, shout out din po. Ayan. Marami na po ito. Pag iniluto ito, 2 garapon na yan kapag Itali mo siya man, tapos dudublehin natin ng 3 duble. Pwede yan kainin na lagyan mo lang ng suka at saka pisaan mo ng kalamansi o kaya lemon. Yun. Oo, napakasarap yan. Ito yung maganda na sariwa, napisaan mo ng kalamansi, lemon, at saka yung suka. Pagkatapos kung may saging na hilaw ka, alam niyo yung saging hilaw, yun yung gagawin yung pinakasawsawan. The best ko yan. Kaya ganyan natin. Yan. Ganyan yan eh, para mag-square ba? Para masiksik siya, mga kawaki. So, siguro mga mabigat na rin ha. Ano yan? Ba? Halagang natin to. Hindi, medyo mahal lang ito. Ay, grabe. Kalating kilo na pala ito. No. Ito karami, kalating kilo na. O, doble pa. Siksik yan eh. Oo, mabigat yung ginamos ah. Ito yung ganyan lang kalaki. 100. Magkano na yung ganyan? 200. Ay, hindi rin siguro. Ito, ganito. Mga 200. Oo. Kalating kilo. Mas maganda Sigurado ka? Bili na balot-balot kaysa sa kilo-kilo. Mas nakakamura. Sa balot-balot. O, isa pang doble. Kasi nung yung kay Chris, Oo. 2 kilo na yun. Mangingi tayo kay Kitchen. Yung panganay namin kasi nagpabili nito. Pamimigay yata doon sa mga... Ito na, binigyan niya na ako. Ito na nga binigyan niya sa akin eh. Ayan na yan. Ikuan mo na lang to, prito mo na lang itong natira. Lagyan natin ng maraming kwan yan, taba. No? Lagyan natin ng maraming misyel. Maraming misyel at saka maraming Ma'am Edita. Ayan, shout out kay Ma'am Edita. Ma-adapt pa ba ito ni Ma'am Edita kung makauwi siya ng July? Pwede pa. Ayan. Meron pa. Meron pa, friend. May tinabi talaga ako para sa'yo, friend. Ayun. Gusto na rin yan pa uwi. Doon. Kailangan luto na din kasi bawal doon. Bawal doon lulutuin yan doon kay talagang aamoy ang pinakamabango. Amoy. Amoy talaga. Talian ko na lang yung Ganyan ka. packing tip. Ganyan ka bango ang ating Ano ka nun? bagoong. Malapit lang naman, hindi naman siya aeroplano yan.
Kaya naman maigpit ang pagpapaking nito kasi hindi naman aeroplano to. Mga ka-Linda. Ang mahigpit lang nasa aeroplano kasi bawal yung nangangamoy. Balot pa natin siya sa Traffic. 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 Ang kalsada natin traffic. Buti natin ang packing kit ko kaya. Ayan. Lanong. Ayan, mga kawaki. Mga kalinda. Ewan ko, John, yan kaya ata dun sa kanila ni Mama Merlinda, baka may gumagawa din ng ganitong klaseng bagoong. O kaya ginamot. Meron din. Ito, ang dami nito ha, pagka nagisa nyo ito. Sobra, isang garapon na yan. Oo. Kapag iniluto mo. Ano pa tayong packing tape? Medyo siliuhan lang natin to kasi para hindi siya mga amoy ba? Yan. Yan. Latan ko na lang. Namos bagoong. Tapos ito, wala ng papel yan. Ito, hindi natin dito. Para may papel-papel yan ganito doon. Padala natin ng pangtanim si Ma'am Merlinda na itong yung luyang tapol. Yan, luyang violet o kaya luyang tapol. Yan, tumutubo na oh. Mga kawaki. Tama-tama yan, tanim nila doon. Ito yung marami. Pwede na rin silang gumawa ng panghaplas yan. Yung iba, pang tanim nila. Ito naman kasi hindi naman tumasilan. Kahit na tanim mo yan sa paso, okay lang siya. Oo. Lagay ko na lang sa papel. Yan. Lagay natin. Damihan ko na. Kasi medyo itong luyang tapol na to mahirap hanapin to. Yan. O, tama-tama siya, nagkasya siya oh. Plastic.
So tama-tama lang siya dito sa karton, mga kawaki. Ayan. So ito na yung luyang tapon natin. Ilalagay na po natin dito. Ayan. Bagoong. Tama lang. Yung kabuuang laman ng box na ito, timbangin natin. Mga nasa 4.5 kilo pa ito. So tamang-tama lang kasi itong box na ganito malaki ay maximum of 5 kilos lang. Tamang-tama lang talaga siya. Mamaya dadalhin na po natin ito doon sa office nila para may transport na po doon. Doon kasi pagdating doon, bubuksan pa po nila to, titignan nila kung ano talagang laman sa loob at saka nila babalutin ng bubble wrap. So dito, ilock ko lang muna to. Lagyan ko lang ng ganito. Kasi babalutin ko yung dip doon. So ganyan lang to. Yan. Ayan, shout out po sa inyong lahat, mga kawaki, lalo na sa mga nanonood ngayon, shout out po sa inyo. Maraming salamat po, lagi na sumusuport kayo dito sa ating channel. Shout out po sa inyong lahat, ingat po kayo parati. Ayan. Tabayanan nyo pa ang paghatid ko doon sa papadalhan ko natin ito, no? Mga kawaki. I'm Nida, welcome to my channel. Waki Waki TV, subscribe to me. Hey, stay safe, stay blessed, everyone. More vlogs and smiles will come. Thank you so much. I love you, Waki Waki TV. Stay safe, stay blessed, everyone. Tomo arigato, welcome to my channel, Waki Waki TV. Subscribe to me, subscribe to me. I'm Nida, welcome to my channel. Waki Waki TV, subscribe to me. Hey, stay